Bumaba si Maya de la Cruz mula sa kanyang lumang sasakyan at agad siyang sinalubong ng nakapapasong init ng araw sa Quezon City. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang kumot na bumabalot sa bawat sulok ng syudad, pinapakislap ang alikabok sa hangin at pinapasingaw ang aspalto sa kalsada. Suot niya ay isang simpleng pulang t-shirt na medyo masikip at maong na shorts, isang kasuotang kaswal ngunit disente pa rin. Sa kanyang mga paa, isang pares ng puting sneakers ang nagniningning sa kalinisan, isang maliit na detalye na nagpapahiwatig na pinaghandaan niya ang araw na ito. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga photocopy ng mga dokumento mula sa pagsusulit sa lisensya na kinuha niya ilang araw na ang nakalipas. Para kay Maya, simple lang dapat ang araw na iyon. Ang tanging layunin niya ay kunin ang kanyang driver's license na ipinangakong nakahanda na. Ngunit sa paraan ng kanyang paglakad patungo sa presinto ng pulisya, may isang bagay sa kanyang tindig, isang di matitinag na kalmadong postura, na nagsasabing hindi siya ang tipo ng tao na mahilig sa paligoy-ligoy o pagsasayang ng oras. Pagpasok niya sa bakuran ng istasyon, napansin ni Maya ang ilang mga taong nakaupo sa mga bangko, naghihintay. Ang ilan ay mukhang pagod at inip na, habang isang ginang na may katandaan na ang nakikipagtalo sa isang pulis sa information desk. Ngunit mabilis na ibinalik ni Maya ang kanyang atensyon sa kanyang pakay. Tapusin ang pagkuha ng lisensya ng walang anumang aberya. Bahagya siyang umiti at tumango sa isang matandang security guard, malapit sa pasukan. Si Mang Jun, na iyon ang pangalan sa kanyang name tag, ay tumango lamang pabalik at muling ibinaling ang tingin sa kalsada. Walang bakas ng init o sigla sa pagtanggap sa loob ng presinto. Ang lahat ay tila mabagal, magulo at kulang sa sistema. Sa loob ng silid para sa mga serbisyo sa publiko, dumiretso si Maya sa isang mesa na may nakasulat na driver's license releasing. Tumayo siya roon ng ilang sandali, naghihintay, ngunit walang sinumang lumapit o nagtanong kung ano ang kanyang kailangan. Isang pulis na nakaupo sa isang mesa sa loob ng isang cubicle ay sumulyap lamang sa kanya, pagkatapos ay muling yumuko sa kanyang computer. Tila hindi mahalaga ang presensya ni Maya. Nanatili siyang nakatayo roon, hindi sumisingit, hindi nagmamadali, ngunit malinaw na nararamdaman na niya na ang opisyal na proseso ay hindi garantiya ng mabilis o patas na serbisyo. Napagtanto ni Maya na hindi ito tungkol sa sistema, kundi sa mga taong nasa loob nito na siyang gumagawa ng komplikasyon sa mga bagay na dapat sana ay simple. Matapos ang halos 3 minutong pagtayo, isang pulis na may napakalaking pangangatawan ang lumabas mula sa isang silid sa likuran. Mabibigat ang kanyang mga hakbang, malapad ang kanyang mga balikat, at ang manggas ng kanyang uniforme ay nakatupi hanggang sa kanyang mga braso, ipinapakita ang malalaking biceps. Tiningnan niya si Maya mula ulo hanggang paa na may ekspresyong hindi pala kaibigan. Walang anumang pagbati, agad siyang nagtanong sa isang tamad na tono, "O, anong kailangan mo, miss?" Kalmadong ipinaliwanag ni Maya na naroon siya upang kunin ang kanyang bagong lisensya, at iniabot ang folder na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Ngunit bago pa man niya masuri ang mga papel, nagtanong ang lalaki ng isang bagay na ikinataas ng kilay ni Maya. "Sino ang backer mo?" Sumagot lamang si Maya, "Kumuha po ako ng opisyal na exam, sir." At mula sa reaksyon ng mukha ng pulis, agad na nalaman ni Maya na ang kanyang lakad sa araw na iyon ay hindi magiging kasing dali ng kanyang inaasahan. Nakasandal ngayon ang pulis sa gilid ng mesa. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib, lalong ipinapakita ang mga matitipunong kalamnan na halos sumabog na mula sa kanyang masikip na uniforme. Tila 2 numero ang liit ng suot niya sa kanyang tunay na sukat. Ang mga manggas ay sadyang itinaas upang ipakita kung gaano kalaki ang kanyang mga braso. Sa kanyang paa, ang itim na combat boots niya ay kumikinang, tila bagong polish. Hindi siya nakasuot ng police cap, at ang kanyang buhok na hanggang balikat ay medyo basa, na para bang kaliligo lang o kalalabas mula sa isang silid na may malakas na aircon. Ang makapal niyang kilay ay nagpadagdag sa kabagsikan ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri. Si Maya ay nanatiling nakatayo ng tuwid, ngunit nagsimula ng maramdaman ang kakaibang aura mula sa lalaking ito. Hindi lang ito basta lamig o pagwawalang bahala, kundi isang hayagang pagmamaliit. Ang tingin ng pulis ay dumapo saglit sa mukha ni Maya, bumaba sa folder na hawak niya, at bumalik sa kanyang mga mata,
na para bang tinitimbang kung ang babaeng ito ay karapat-dapat paglingkuran o hindi. Walang pagbati, walang kusang pagtatanong, tanging katahimikan, isang mapang-uyam na tingin, at isang malaking katawan na sadyang ipinupwesto upang dominahin ang paligid. Matapos ang ilang segundong nakakailang, si Maya na ang unang nagsalita. "Excuse me po, sir. Kukunin ko lang po sana ang lisensya ko. Nakapasa na po ako sa exam ilang araw na ang nakalipas." Itinaas niya ng bahagya ang kanyang folder, isang senyales na kumpleto ang kanyang mga dokumento. Sinalubong ng pulis ang kanyang sinabi ng isang marahang pag-iling at isang pangungusap na hindi kaaya-aya. "Kung hindi dumaan sa akin yan, magiging komplikado." Ang mga salitang iyon ay binitiwan ng hindi man lang tumitingin ng diretsyo kay Maya, na parang isang kaswal na komento lang. Pinigilan ni Maya ang kanyang reaksyon. Nanatiling neutral ang kanyang mukha, bagamat ang kanyang isipan ay agad na napunta sa isang bagay, hindi ito tungkol sa proseso. Ito ay tungkol sa kung sino ang maihawak ng kapangyarihan. "Opisyal po ang proseso ko, sir. Sa releasing window po ako sinabihan kahapon, tinawag agad ako para sa practical exam. Natapos po lahat, sabi nila ngayon daw po kukunin." Sinubukan ni Maya na manatiling mahinahon, ipinapaliwanag muli ang sitwasyon sa pag-asang magkakaroon ng kahit kaunting pagbabago sa kilos ng pulis. Ngunit ang natanggap niya ay isang maliit na tawa mula sa lalaki. Hindi isang malakas na tawa, kundi isang pang-iinsulto. "Nakapasa ka sa opisyal na paraan? Magaling. Pero dapat alam mo pa rin ang sistema dito," sabi niya, sabay turo sa isa pang mesa sa likuran niya. "Kung gusto mong mapabilis, may processing fee na 5,000 piso. Ako na mismo ang kukuha para sa'yo." Ang pangungusap na iyon ay binitiwan na para bang ito ay isang normal na bagay, walang bahid ng pagkakasala. Hindi agad sumagot si Maya, ngunit mula sa kanyang ekspresyon, malinaw na seryoso niyang sinusuri kung sino talaga ang taong nasa harapan niya. Tinitigan ni Maya ang lalaki sa loob ng ilang segundo. Hindi siya galit, pero hindi rin siya nakangiti. Ang pangungusap na kabibitiw lang nito ay hindi isang bagay na ikinagulat niya. Madalas na siyang makarinig ng mga kwento ng mga mamamayan tungkol sa mga ganitong hiling, ngunit ang maranasan ito mismo ay nakakainis pa rin. Nang hindi na nag-aksaya ng panahon, nagtanong si Maya sa isang neutral na tono, "Para saan po yung processing fee, sir?" Nagkibit-balikat lang ang pulis. Tapos ay sumagot, "Aba, para mapabilis ang proseso. Para hindi maipit yung papeles mo sa loob." Itinuro niya ang isang tumpok ng mga folder sa likuran, na para bang ipinapahiwatig na kung tatanggi si Maya, maaaring hindi na mahanap ang kanyang lisensya. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay lalong naging kakatwa. Ang ilang mamamayan na nakapila ay nagkunwaring hindi nakakarinig, ngunit malinaw na sumusulyap mula sa gilid ng kanilang mga mata. Ang ibang pulis na nakaupo sa isang sulok ay hindi man lang lumingon, nagkukunwaring abala sa kanilang mga dokumento. Alam ni Maya na nahaharap siya sa isang klasikong sitwasyon, isang uri ng social trap kung saan ang mga mamamayan ay pinapipili sa pagitan ng kanilang lehitimong karapatan o paglalabas ng pera para matapos agad ang kanilang transaksyon. Ngunit ang ikinagalit niya ay hindi lang ang paghingi ng pera, kundi ang ugali na para bang normal at hindi maaaring questionin ang lahat ng iyon. "Paano po kung hindi ako magbabayad, sir?" tanong ni Maya, patag ang boses. Muling tumawa ng bahagya ang pulis at tinitigan siya ng diretsyo. "Pwede naman. Pero ewan ko lang kung saan mapupunta yung papeles mo. Baka 1 linggo, baka 2 linggo. Hintayin mo na lang. Baka mawala pa." Ang kanyang mga salita ay may nakatagong pagbabanta at malinaw na ginagamit bilang panggigipit. Muli siyang nag-krus ng mga braso. Ang malaki niyang dibdib ay umumbok sa ilalim ng kanyang masikip na uniforme, na para bang nais niyang ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa silid na iyon. Yumuko ng bahagya si Maya, binuksan ang kanyang folder, at muling ipinakita ang lahat ng kanyang mga dokumento ng may kahinahunan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. "Kung ganoon po, hihintayin ko na lang ayon sa tamang proseso. Wala po akong ibibigay na anumang karagdagang bayad. Hinihiling ko lang po ang karapatan ko." Dahan-dahan ang kanyang pagsasalita ngunit matatag. Agad na nagbago ang ekspresyon ng pulis, mula sa pagiging kampante ay naging inis. Nagsara ang kanyang mga labi at tumigas ang kanyang panga.
Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang ordinaryong mamamayan na walang backer. Nagsimulang maging tensyonado ang sitwasyon. At para kay Maya, ito ang sandali na naghudyat na hindi na maiiwasan ang isang komprontasyon. Sandaling tumahimik ang buong silid matapos bitiwan ni Maya ang kanyang mga salita. Nakatayo siya ng tuwid, hawak pa rin ang folder. Ang kanyang tingin ay diretso sa malaking pulis. Walang tono ng paghamon o anumang kabastusan sa kanyang pananalita. Isang malinaw na pahayag lamang na hindi maaaring baluktutin. Hindi siya magbabayad para sa isang bagay na legal na sa kanya. Hindi agad tumugon ang pulis. Tila mas matagal niyang tinitigan si Maya, marahil sinusubukang basahin kung seryoso ba ang babaeng ito o nagbabanta lamang. Ngunit ang ekspresyon ni Maya ay hindi nagbago, matatag, nakapokus at hindi natitinag. Ganito yan, miss, sa wakas ay nagsalita ang pulis na may tumataas na tono. Dito, lahat may sistema. Kung hindi mo naiintindihan ang sistema, huwag kang maninisi ng kahit sino kung hindi maayos yung lisensya mo, ha? Ang kanyang tono ay hindi na isang paanyaya, kundi isang direktang banta. Tumayo na siya ng tuwid ngayon. Ang kanyang malalapad na balikat ay umusad palapit sa counter. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang braso. Nagsimulang lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig at naging mas mabigat ang kanyang paghinga. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bigat sa kanyang boses ay sapat na upang maging hindi komportable ang sinumang makarinig. Ngunit hindi umatras si Maya. Muli niyang inilapag ang mga dokumento sa folder sa ibabaw ng mesa at nagsalita sa isang tono na nananatiling kalmado. Naiintindihan ko po ang opisyal na sistema, sir. At sinunod ko na po iyon. Kung may problema man sa datos ko, handa po akong maghintay at i-verify kasama ninyo. Pero hindi po ako magbabayad ni isang sentimo para sa bagay na walang legal na basehan. Muli, hindi niya itinaas ang kanyang boses. Ngunit dahil doon, mas naging malakas at mahirap baliin ang kanyang mga salita. Ang reaksyon ng mga tao sa paligid ay nagsimula na ring magbago. Ang ilang mamamayan na kanina'y tahimik ay nagsimula ng sumulyap ng mas hayagan. Tila napagtanto nila na mayroong kakaiba sa babaeng nagsasalita. Lalong nainis ang pulis. Humakbang siya palabas mula sa likod ng mesa, papalapit kay Maya, na may mas malapit na distansya ngayon. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa silid. At malinaw na naghahanap siya ng paraan para manakot ng pisikal, hindi na verbal. Ang ibang mga pulis sa silid ay nagsimulang mabahala. Hindi sila nakikialam, ngunit ipinapakita ng kanilang mga kilos na alam nilang mapanganib na ang direksyon ng sitwasyon. Ngunit si Maya ay hindi gumalaw ni katiting. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamay ay nasa gilid ng kanyang katawan at ang kanyang tingin ay nananatiling kalmado, kahit na ang lalaking halos 6 na talampakan ang taas ay nakatayo na ngayon mismo sa kanyang harapan. Isang bagong tensyon ang nabuo at ang sitwasyon ay malapit nang lumampas sa hangganan. Tila nawalan na ng kontrol ang pulis na kinilala sa nameplate niyang si Berto Sandoval. Nang mapagtanto niyang hindi sumusuko si Maya sa banayad na panggigipit o sa mga berbal na pagbabanta, naging matalim ang kanyang mga mata. Humahabol ang kanyang hininga at tumigas ang kanyang panga. Walang sabi-sabi, marahas niyang itinulak ang isang upuan sa likuran na gumawa ng ingay sa sahig. Ang counter na nasa harapan niya ay itinulak niya sa gilid gamit ang isang kamay, isang kilos na hindi kailangan, ngunit sapat upang ipakita na nais niyang lumikha ng pisikal na tensyon. Ang ibang mga pulis na nakakita nito ay nagulat, ngunit nanatiling hindi kumikilos. Walang sinumang nagtangkang pumigil o mamagitan. Sa isang malaking hakbang, biglang sinakmal ni Sandoval ang liig ni Maya gamit ang isang kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay malakas, marahas, at lubhang hindi propesyonal. Si Maya, na kanina'y kalmado, ay napaatras ng kalahating hakbang dahil sa biglaang diin sa kanyang lalamunan. Ngunit kahit na sinasakal, walang ekspresyon ng pagkasindak sa kanyang mukha. Itinaas lamang niya ng bahagya ang kanyang mga kamay, sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse sa gitna ng malakas na sigaw mula sa lalaki. Akala mo ba kaya mong gawin ang gusto mo dito? Ang buong silid ay agad na napuno ng matinding tensyon. Ilang mamamayan na nakatingin mula sa malayo ay napahawak sa kanilang mga bibig sa sobrang gulat. Ang ibang mga pulis ay nanatiling tahimik.
Tila ang lahat ng kontrol ay nasa kamay ng iisang tao na iyon, marahil dahil sa takot, o marahil dahil sanay na silang makakita ng mga katulad na insidente at pinili na lang na huwag makialam. Isang batang pulis sa sulok ay nakatayo lamang, nanlalaki ang mga mata ngunit hindi gumagalaw. Para sa kanila, si Sandoval ay hindi lang kasamahan sa trabaho, isa siyang figura na hindi maaaring galawin. Ang presinto ng pulisya, na dapat sana ay isang lugar ng serbisyo, para sa mga mamamayan, ay naging isang espasyo ng pansariling kapangyarihan, kung saan sinumang lumaban ay maaaring maging target. Si Maya, bagamat hindi agad gumanti, ay alam na ang pag-arte ng padalos-dalos sa ganitong sitwasyon ay maaaring magpalala ng lahat, lalo na't lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sinubukan niyang magtiis, pigilan ang kanyang hininga habang pinapanatili ang kanyang postura upang hindi matumba. Ngunit sa kanyang isipan, sinusuri na niya ang sitwasyon ng may kahinahunan. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng lisensya. Ito ay lantaran ng karahasan. At kung lahat ay manonood lamang, ang tanging makakatapos nito ay siya mismo. Hindi siya naghahanap ng gulo. Ngunit kung magpapatuloy ang panggigipit na ito, handa na siyang gumawa ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman sa silid na iyon. Ang silid na kanina ay puno lang ng mga hinaing ng mga mamamayan at tunog ng pag-type sa keyboard ay naging lubos na tahimik. Huminto ang lahat ng gawain. Ilang pulis na nakaupo sa likod ng counter ay marahang lumingon nang hindi nangangahas magsalita. Isang opisyal na nag-aayos ng mga papeles ay agad na itinigil ang kanyang ginagawa at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa habang nakatingin kay Sandoval, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw na para bang alam niyang ang pakikialam ay maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan para sa kanya. Walang sinumang nagbigay ng utos o kumilos upang protektahan ang mamamayang inaabuso. Lahat sila ay nanonood lamang. Ang pangalan ni Berto Sandoval ay matagal nang kilala sa presintong iyon bilang isang taong magaspang, maingay at madaling mag-init ang ulo. Maraming mga junior na pulis ang umiiwas na makasabay siya sa duty. Ang ilang mga kaso ng berbal na pang-aabuso na ginawa niya sa mga mamamayan o kahit sa mga kasamahan ay matagal ng usap-usapan, ngunit walang sinumang naglakas loob na i-report ito sa nakatataas dahil sa kanyang reputasyong mapanganib. At sa araw na iyon, lahat ay saksi sa muling paglitaw ng reputasyong iyon, sa pagkakataong ito, sa isang tunay na anyo, sa harap mismo ng kanilang mga mata. Isang batang pulis ang bahagyang umabante ng isang paa, na para bang lalapit, ngunit agad na umatras nang titigan siya ng masama ni Sandoval habang patuloy pa ring sinasakal si Maya. Walang opisyal na utos, ngunit ang tingin na iyon ay sapat na upang siya'y mapaatras. Alam nila na kapag sinubukan nilang hawakan o pigilan si Sandoval, maaari itong mauwi sa isang komplikadong panloob na alitan, at sila ang susunod na mabibiktima. Kaya't ang tanging pagpipilian na natitira para sa lahat sa silid na iyon ay ang manahimik, hayaan na lang ang pangyayari, at umasang hindi na ito lalala pa. Ngunit patuloy na lumilipas ang oras at hindi binitawan ang pagkakasakal. Si Maya ay nanatili sa posisyong naipit, ngunit hindi nawala ng kontrol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig ng matalim sa lalaking sumasakal sa kanya, walang bahid ng takot. Hindi siya nagmakaawa o sumigaw tulad ng karaniwang biktima. At dahil doon, lalong tumindi ang tensyon. Sa isipan mismo ni Sandoval, nagsimula siyang malito. Ang reaksyon ni Maya ay hindi tulad ng ibang mamamayan na karaniwang takot at sumusuko. Ang babaeng ito ay hindi yumuyuko, hindi nanginginig, at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagsuko. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paglaban, hindi mula sa karahasan, kundi mula sa isang kahinahunan na lalo lamang siyang ginawang hindi matatag. Nararamdaman ni Maya ang paghigpit ng diin sa kanyang lalamunan. Ang mga kalamnan sa braso ng lalaki ay parang mga bakal na pumipiga. Sapat na upang mahirapan siyang huminga, ngunit hindi sapat upang mawalan siya ng malay. Sa unang ilang segundo, ang kanyang katawan ay nag-react ng natural. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang liig, bumigat ang kanyang dibdib, at bahagyang nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit hindi siya nagpanik. Hindi niya hinayaan na ang sakit ang magdikta sa kanyang isipan. Sa halip, sa gitna ng sitwasyong iyon, lalo pang tumalas ang kanyang focus. Inayos niya ang kanyang paghinga sa abot ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng ilong at pinanatili ang balanse,
upang hindi matumba. Sa kanyang isipan, nagsimulang magbilang si Maya. Pinagmasdan niya ang posisyon ng kamay ng lalaki, ang direksyon ng kanyang mga paa, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan, at ang espasyo sa kanang bahagi na bukas pa rin. Mabilis din siyang sumulyap sa paligid. Walang pulis na lumalapit. Ang sitwasyong ito ay ganap na nakasalalay sa kanya. Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong senaryo sa pagsasanay. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay hindi sa isang training mat o simulation room, kundi sa totoong mundo, at ang kanyang kalaban ay hindi isang sparring partner, kundi isang lalaking may bigat na higit sa 100 kilo na talagang may intensyong saktan siya. Ang tingin ni Maya ay nanatiling matalim, direktang nakatitig sa mga mata ni Sandoval. Walang takot doon. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, ituloy mo kung kaya mo. At iyon ang lalong nagpalito kay Sandoval. Sanay siyang makakita ng mga biktimang nagpupumiglas o nagmamakaawa, ngunit ang babaeng ito ay hindi nagpakita ng ganoong reaksyon. Kahit na nagsimula ng mamula ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng oxygen, pinanatili ni Maya ang isang kalmadong ekspresyon, hindi agresibo, ngunit hindi rin sunod-sunuran. Ang tensyon ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental. At dahan-dahan, nagsimulang mawala ng tiwala sa sarili si Sandoval. Sa posisyong iyon, alam ni Maya ang isang mahalagang bagay. Ang pagkakataon ay hindi dumarating ng 2 beses. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali, kapag nagsimulang manghina ang pagkakahawak ng kalaban, kapag lumipat ng bigat ang paa nito, o kapag nahati ang konsentrasyon ng kaaway. At ang sandaling iyon ay malapit nang dumating. Naramdaman na niya ito mula sa maliliit na pagbabago sa diin ng kamay ni Sandoval, mula sa bahagyang pag-usog ng kaliwang paa nito, at mula sa mga maliliit na pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya kailangan ng tulong mula kaninuman. Kailangan niya lang ng 2 segundo upang baligtarin ang sitwasyon. At kapag dumating ang segundong iyon, handa na siya. Nagsimulang lumuwag ang pagkakasakal sa liig ni Maya, hindi dahil sa mabuting intensyon, kundi dahil sa hindi makontrol na diin na nagdulot kay Sandoval na bahagyang mawala ng balanse. Ang bigat ng kanyang katawan ay sumandal pasulong at ang isang paa niya ay umusog ng kalahating hakbang na nagbukas ng maliit na siwang sa kanyang kaliwang tagiliran. Agad na sinamantala ni Maya ang sandaling iyon ng may sanay na reflex. Mabilis niyang sinunggaban ang kaliwang braso ni Sandoval mula sa labas, nilock ang kanyang siko sa isang matalim na kilos, at saka ipinihit ang kanyang sariling katawan patagilid gamit ang kanyang baywang bilang sentro. Lahat ay ginawa sa isang mabilis at mahusay na galaw. Walang anumang pag-aalinlangan. Ang malaking katawan ni Sandoval ay hindi nakasabay sa reaksyon. Nagawa lamang niyang umungol ng 1 beses bago tuluyang mawala ang kanyang balanse. Sa isang kisap mata, ang kanyang likod ay bumagsak sa sahig ng istasyon na may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ilang papel sa mesa ang nahulog at isang upuan ang natumba dahil sa impact. Ang silid na kanina ay tahimik ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita, ngunit ang ekspresyon ng lahat ay biglang nagbago. Ang mga mamamayan na nakaupo sa pila ay napatayo. Ilang pulis sa likod ng mesa ay natigilan na may bahagyang nakabukas na bibig, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Si Maya ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, bahagyang nakayuko sa isang handang posisyon. Regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa katawan ni Sandoval na ngayon ay nakahiga ng patagilid, umuungol habang hawak ang kanyang likod at balikat. Hindi siya tumakbo o lumayo. Sa halip, pinanatili niya ang kontrol sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay handa malapit sa kanyang katawan at ang kanyang mga paa ay nasa isang matatag na posisyon. Hindi siya nagpakita ng galit o kasiyahan, tanging focus at buong kahandaan kung sakaling susubukan muling sumugod ni Sandoval. Ngunit mula sa kilos ng kanyang katawan, malinaw na hindi na ito makakabangon agad. Lahat na nakakita sa pangyayari ay nagtatanong sa kanilang isipan, sino ba talaga ang babaeng ito? Sa panlabas, mukha lang siyang ordinaryong mamamayan na kumukuha ng lisensya, ngunit sa isang iglap, nagawa niyang pabagsakin ang isang taong kinatatakutan ng mga miyembro ng presinto at ng mga sibilyan. Higit pa rito, ang teknik na ginamit niya ay hindi basta-bastang away-kalye. Ito ay malinaw na isang martial arts teknike, sanay at may katumpakan na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao.
At para sa ilang mapanuri, nagsimula silang mapagtanto na si Maya ay hindi lang isang ordinaryong sibilyan. Mayroong isang bagay sa likod ng kanyang kahinahunan na ngayon ay nagsisimulang magbago sa paraan ng pagtingin ng lahat sa sitwasyon. Nakahandusay ang katawan ni Sandoval sa sahig. Hawak niya ang kanang balikat na tila na dislocate dahil sa malakas na pagbagsak. Malalim siyang umuungol, mabigat at hindi regular ang kanyang paghinga. Para sa isang lalaking ganoon kalaki, ang sakit na ipinapakita niya ay hindi biro. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawang bumangon agad. Ang mga ugat sa kanyang lieg at sentido ay naninigas, nagpapakita ng tunay na sakit. Samantala, ang silid na kanina ay tila nagyelo sa tensyon ay sumabog sa isang mas nakasusukal na katahimikan dahil lahat ay nakasaksi sa isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang batang pulis na nakatayo malapit sa printer ay halos mabitawan ang hawak niyang folder dahil sa gulat. Umatras pa siya ng isang hakbang. Sa isang sulok, dalawang administrative staff ang nagkatinginan na may ekspresyon ng lubos na pagkabigla. Walang nagsasalita, walang lumalapit at walang tumutulong kay Sandoval. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi dahil hindi pa nila lubusang maproseso ang kanilang nakita. Isang babae, mag-isa, ay nagawang pabagsakin ang pinakakinatatakutang tao sa presinto sa isang malinis na galaw lamang. Si Sandoval mismo, sa unang pagkakataon, ay mukhang ganap na walang magawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, nasa pagitan ng pagtitiis ng sakit at pagsubok na unawain kung paano bumaliktad ang sitwasyon ng ganoon kabilis. Sinubukan niyang abutin ang mesa upang hilahin ang kanyang sarili pataas, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Ang mga kalamnan na dati niyang ipinagmamalaki ay hindi gumagana tulad ng dati. Naglabas siya ng isang mahinang ungol na tila nais pang magbanta, ngunit ang mga salita ay napigilan ng sakit at ng pagkawala ng kontrol na hindi niya pa naranasan dati. Ang lahat ng kanyang kayabangan at pangingibabaw ay tila gumuho sa sahig kasama ng kanyang katawan. Si Maya ay nakatayo pa rin ang tuwid sa kanyang pwesto, ngunit ngayon ay bahagyang umatras ang isang paa niya upang magkaroon ng distansya. Hindi siya nagpakita ng agresibong senyales, ngunit sinumang makakita ay malalaman na handa siyang harapin ang susunod na mangyayari kung mayroon man. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagbantay, ngunit kalmado ang kanyang katawan. Mabilis siyang sumulyap sa paligid at napansin na lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya, hindi na may paghamak, kundi may pagkamangha at pagtataka na hindi maitago. Sa loob ng ilang segundo, ang otoridad sa silid ay lumipat ng direksyon, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa kilos. At ngayon, lahat ay nagsisimulang mapagtanto na si Maya ay hindi isang ordinaryong tao. Nang walang pagmamadali, dinukot ni Maya ang isang maliit na sling bag at kinuha ang isang manipis na leather wallet. Dahan-dahan niya itong binuksan at itinaas ang isang kumikinang na metal na plaka na may opisyal na logo. Nasinaga nito ng ilaw mula sa fluorescent lamp ng opisina. Ang plakang iyon ay hindi pag-aari ng isang sibilyan, hindi rin isang karaniwang identification card. Ang simbolo at numero ng rehistrasyon sa ibabaw nito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maikakaila. Siya ay isang miyembro ng kapulisan, mas partikular, isang opisyal na intelligence officer mula sa PIMP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Itinaas ni Maya ang plaka katapat ng kanyang mukha, sinisigurong makikita ito ng lahat ng tao sa silid, lalo na ng mga pulis na kanina itahimik na manonood lamang. Nag-iba-iba ang reaksyon ng mga pulis. Isang opisyal ang biglang napatayo mula sa kanyang upuan, nanigas na para bang kagigising lang mula sa isang masamang panaginip. Ang isa naman ay napahinga ng malalim at napahawak sa kanyang mukha, na tila hindi makapaniwala na ang babaeng inakala nilang ordinaryong mamamayan ay bahagi pala mismo ng kapulisan. Isang tenyente na nakaupo sa likuran ay napatayo pa at marahang nagsabi, "Imeg." Ang kanyang boses ay hindi para sa sinuman, kundi isang bulong dahil sa pagkabigla. Lahat ngayon ay inuulit sa kanilang isipan kung paano naging kalmado si Maya mula pa sa simula. Kung paano niya tinanggihan ang suhol. At syempre, kung paano niya pinabagsak si Sandoval sa isang perpektong teknik. Lahat ay nagkaroon na ng saysay. Hindi nagbigay ng mahabang paliwanag si Maya. Sinabi lamang niya ng maikli, inatasan akong subaybayan ang mga ulat ng pangingikil at karahasan sa sektor na ito. Ang mga salitang iyon ay binitiwan sa isang patag na boses, walang bahid ng pagbabanta,
Ngunit dahil sa pagiging neutral nito, mas naging mabigat ang dating. Lahat na nakarinig ay agad na naunawaan na hindi ito isang biglaang insidente. Ito ay bahagi ng isang opisyal na operasyon. At ang nangyari ngayon ay bahagi ng isang investigasyon na matagal nang inihanda. Hindi lamang ito isang personal na reaksyon dahil ginulo siya, kundi ang pagkalap ng ebidensya na ngayon ay natapos na sa isang huling aksyon. Si Sandoval, na nakahandusay pa rin sa sahig, ay marahang tumingala, sinusubukang ituon ang tingin kay Maya, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang dating puno ng galit at pangingibabaw ay napalitan ng pagkabigla at takot. Hindi siya nagsalita, nanatili lamang siyang tahimik habang tinitiis ang sakit. Ang ilang pulis na kanina ay tahimik ay nagsimula ng kumilos. Isang opisyal ang agad na tumawag sa kanyang superior sa pamamagitan ng radyo. Habang dalawang iba pa ang lumapit kay Sandoval, hindi para tulungan siya, kundi para pigilan at arestuhin siya ayon sa tamang proseso. Ang otoridad ay ganap ng lumipat, at ngayon, hindi lang si Maya ang maihawak ng kontrol, kundi ang batas na matagal nang nilalabag ay muling nanindigan sa tamang lugar. Nang maipakita ang plaka at malaman ang pagkakakilanlan ni Maya, agad na nagbago ang takbo ng lahat sa presinto. Ang dating pasibo at tahimik na mga pulis ay nag-agawan ngayon sa pagkilos. Ilang pulis na kanina ay nakatayo lang ay mabilis na lumapit kay Sandoval. Walang maraming salita, siniguro ng dalawa sa kanila ang mga kamay ni Sandoval at sinimulang pusasan ito, habang ang isa pa ay nagbabantay sa gilid upang matiyak na hindi na siya manlalaban. Hindi na pumalag si Sandoval. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang internal intelligence officer na mismo ang bumaba at nagbunyag ng lahat. Nagbago rin ang ekspresyon ng ibang mga pulis. Ang takot at pagkailang ay nagsimulang maramdaman sa hangin. Ilan sa kanila ay marahil na pagtanto na ang kanilang pananahimik ay maaari ring masiyasat sa ulat. Walang nangahas magsalita. Ang ginawa lang nila ay kumilos ayon sa tamang proseso, na para bang ngayon lang nila naalala na dapat silang magtrabaho batay sa batas, hindi sa takot sa isang kasamahan. Isang mapait na katotohanan ang bumalot sa silid. Matagal na silang nabubuhay sa takot sa kapwa nila pulis. At ngayon lang lumabas ang tapang matapos sumabog ang sitwasyon. Wala pang 2 minuto, isang police captain na kumpleto sa uniforme ang mabilis na pumasok sa silid. Tila nakatanggap na siya ng paunang ulat sa radyo. Seryoso ang kanyang mukha, walang maraming tanong. Nang makita niya ang kalagayan ni Sandoval na nakaposas na at si Maya na hawak pa rin ang kanyang plaka, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Dalhin niyo iyan. Gumawa kayo ng initial report dito mismo, utos niya, sabay turo kay Sandoval. Hindi na niya kailangan ng kumpirmasyon. Malinaw ang kanyang utos para kumilos ang lahat. Pilit na itinayo ng 2 pulis si Sandoval. Ang natitirang kayabangan at otoridad na dating nakakabit sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Samantala, tumango lang si Maya sa police captain at kinuha ang kanyang folder na nahulog malapit sa mesa. Hindi na siya nagsalita pa. Tapos na ang kanyang trabaho, kahit paano ang field operation na ito. Ilang mamamayan na nasa sulok pa rin ay nagsimulang magbulungan. Walang nangahas lumapit, ngunit lahat ay tumitingin kay Maya sa isang napakaibang paraan kumpara noong una siyang pumasok. At para sa mga pulis sa silid na iyon, ang araw na iyon ay naging isang malaking pagbabago. Ang matagal na takot ay gumuho, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa katatagan na ipinakita sa gitna ng katahimikan at may sukat na kilos. Matapos maipatupad ang utos, agad na inatasan ng police captain ang 2 miyembro ng Internal Affairs Service, GIC, na simulan ang paunang investigasyon sa lugar. Kinuha ng isang pulis ang isang laptop mula sa kabilang silid at sinimulang kopyahin ang record mula sa TS camera sa lugar ng serbisyo. Lahat ng pangyayari ay malinaw na nakunan. Mula sa pagtayo ni Maya sa harap ng mesa hanggang sa sandaling sakalin siya ni Sandoval at sa huli ipabagsakin. Walang putol ang video. Ang biswal na ebidensyang iyon ang naging pangunahing materyal na isasama sa opisyal na ulat at itatago ng may mahigpit na seguridad upang matiyak na walang manipulasyon. Sa mga susunod na oras, ang investigasyon ay nakatuon sa pagkuha ng testimonya mula sa mga saksi. Ang mga pulis na kanina ay tahimik ay inutusang magsalita. Ilan sa kanila ay nagsimulang maglahad,
Kinukumpirma ang mga kilos ni Sandoval na madalas nang lumalagpas sa linya. Isang pulis pa ang umamin na minsan na siyang pinilit na manahimik nang makakita ng katulad na insidente. Sunod-sunod na testimonya ang nakalap at dahan-dahang nabuo ang buong larawan. Ang pangingikil at pananakot na matagal nang nangyayari sa ilalim ng kanilang radar ay sa wakas ay nabunyag dahil sa isang insidente na hindi na maitatago. Ang internal na proseso ng VP ay naging mabilis dahil sangkot ang imeg. Wala nang puwang para sa anumang depensa na makapagliligtas kay Sandoval. Wala pang isang linggo, opisyal siyang idineklarang lumabag sa mabigat na Code of Ethics at sinibak sa serbisyo. Ang kanyang pagkakatanggal ay inanunsyo sa loob lamang ng hanay ng kapulisan, ngunit mabilis pa ring kumalat ang impormasyon dahil sa likas na katangian ng kaso na kinasasangkutan ng pisikal na karahasan sa isang mamamayan at higit sa lahat, sa isang kapwa-pulis na nagsasagawa ng undercover na misyon. Ang kaso ay isinampa sa korte at ang proseso ng batas ay naging bukas sa publiko. Dahil sa video recording, mga nakasulat na ulat, at maraming saksi mula sa kanyang mga kasamahan, naging maayos ang paglilitis. Si Sandoval ay nahatulan sa kasong karahasan laban sa isang sibilyan at tangkang pangingikil sa tungkulin. Ang sentensya ay ibinaba ng walang gaanong pagbabawas at siya ay hinatulan ng pagkakakulong. Walang sapat na malakas na depensa ang makapagpabago sa mga nakalap na ebidensya. Para sa institusyon, ang kasong ito ay naging isang pagkakataon para sa paglilinis, at para kay Maya, ito ang pagtatapos ng isang misyon na matagumpay na natapos ng hindi kinakailangang magtaas ng boses. Sapat na ang tamang kilo sa tamang panahon. Pagsapit ng hapon, nagsimula nang bumalik sa normal ang takbo ng presinto. Ang ilang mamamayan na kanina ay naghihintay ay umuwi na, habang ang mga pulis sa counter ay nagsimulang ayusin ang mga papeles na nagkalat. Sa gitna ng muling paggalaw ng mga gawain, lumabas si Maya mula sa isang silid ng may mahinahong mga hakbang. Sa kanyang kamay, hawak na niya ang kanyang bagong lisensya, hindi resulta ng pakiusap, hindi dahil sa koneksyon, at tiyak na hindi dahil sa dagdag na bayad, kundi dahil legal siyang nakapasa. Ngunit higit pa roon, ang dala niya paglabas sa araw na iyon ay isang patunay na ang katarungan ay hindi lamang isang islogan at maaaring ipatupad ng sinuman kahit sa isang lugar na inaakalang hindi magagalaw. Hindi siya nagsalita ng marami, hindi nagbigay ng pahayag. Walang media, walang mikropono, walang entablado. Siya lang, ang kanyang sling bag, at isang piraso ng opisyal na dokumento na dapat sana'y madali lang makuha. Ilang pulis na nasa labas ay tahimik lamang siyang tinitingnan habang siya'y dumadaan. Walang nangahas bumati. Ngunit mula sa kanilang mga mata, mayroong isang bagong paggalang na wala kanina. Isang batang pulis pa ang bahagyang tumango bilang pagbibigay galang, isang simpleng kilos, ngunit tapat, mula sa isang taong nakakita ng isang bagay na mas malaki pa sa isang simpleng proseso sa opisina. Sa labas ng presinto, mas malamig na ang hangin. Ang papalubog na araw ay nagpapakita ng kulay kahel na sinag sa ibabaw ng mga nakaparadang sasakyan. Binuksan ni Maya ang pinto ng kanyang kotse, inilagay ang folder sa upuan ng pasahero, at umupo sa likod ng manibela. Hindi siya nagmamadaling paandarin ang makina. Sumulyap muna siya sa salamin sa gilid, nakikita ang refleksyon ng gusali ng presinto na kanyang nilisan. Ang gusali ay nakatayo pa rin, abala tulad ng dati. Ngunit sa araw na ito, mayroong nagbago sa loob nito. Ang lumang istruktura ng kapangyarihan ay nagsimulang magiba, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa isang katatagan na hindi matututulan. Nang sa wakas ay dahan-dahang umalis ang sasakyan ni Maya, ilang pares ng mata pa rin ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Para sa ilang mamamayan na direktang nakasaksi, matagal nilang maaalala ang araw na iyon. Hindi dahil naging viral ang kanyang ginawa, hindi dahil lumaban siya ng malakas, kundi dahil sa kanyang tahimik na katapangan na nagbunyag ng isang bagay na matagal nang itinuturing na hindi magagalaw. At para sa lahat ng nakakita, isang simpleng aral ang tumatak sa kanila, huwag kailanman husgahan ang isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Minsan, ang taong mukhang pinakaordinaryo ang maaaring maging pinakamapagpasya. Sa araw na iyon, hindi dumating si Maya upang gumawa ng sorpresa. Ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin, tahimik, tumpak, at walang kompromiso. Ngunit dahil doon, binago niya ang isang bagay na matagal nang hindi natitinag. Ang presinto ay mananatiling nakatayo, ang mga papeles ay mananatiling nakatambak, ang pila ay magpapatuloy.
Ngunit sa loob nito, ang takot ay lumipat ng lugar. Hindi na takot sa isang marahas na tao, kundi takot sa katotohanan na sa wakas ay lumitaw ng hindi inaasahan. Hindi kailangan ni Maya ng entablado. Hindi niya iniwanan ang isang talumpati, kundi ebidensya lamang. At mula sa ebidensyang iyon, natutunan ng lahat ang isang bagay, na ang katapangan, minsan, ay dumarating ng walang ingay, ngunit ang epekto nito ay umabot ng mas malayo kaysa sa kayang isipin. Hindi niya hinamon ang sistema, ipinakita lamang niya na ang sistema ay maaaring